paglago at pag-unlad ay posible lamang kung mamamatay tayo sa ating sarili, sa ating kalagayan upang umangat sa panibagong kalagayan. Ganyan ang misteryo ng ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay dying. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang videong ito sa inyong kamag-anak, kapamilya, kakilala, mga kaibigan sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, 6 na araw na lang at tapos na ang ating Rosary Crusade. Ito'y hanggang August 15 na lamang. Kaya sana po ay makasama muli namin kayo hanggang sa August 15. Gabi-gabi po yan, 8:30 tuwing gabi, Philippine time. Mga kapatid, napakahalaga ng itinuturo ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. At ang gospel natin ngayon ay nagtuturo sa atin ng isang hiwaga, isang misteryo ng buhay natin bilang tao. Paano ba tayo lalago? Paano ba tayo uunlad? Paano ba tayo mabubuhay ng ganap? Paano ba tayo makakatupad sa kalooban ng Diyos? Paano ba tayo makakasunod kay Jesus? Ito yung mahalagang tanong na sana ay tinatanong din natin sa buhay natin. Sapagkat ngayong araw na ito, sinasagot ni Jesus ang misteryo o hiwaga, ang sikreto ng buhay na ganap at kasiyasiya. At alam niyo po, ang sikreto ay ang mamatay sa sarili. Ang mamatay sa sarili. Inihalintulad ni Jesus ang pagkamatay sa sarili sa isang butil na kinakailangang mahulog sa lupa at mamatay. Mamatay sa pagiging butil upang sa ganoon ito'y magkaugat, tumubo at lumago. Mga kapatid, tayo rin kinakailangang mamatay. Mamatay sa ating sarili. Sapagkat kung hindi tayo mamamatay sa ating sarili, hindi tayo maglilingkod, hindi tayo makikipagkapwa, hindi tayo mabubuhay ng ayon sa disenyo at plano ng Diyos. Kasi kapag tayo ay mananatili sa ating sarili at pagkamakasarili, tayo ay mananatiling nag-iisa, tulad ng isang butil na nag-iisa. Subalit kung hahayaan nating tayo mahulog sa lupa at mamatay, tayo ay tutubo at lalago. Mga kapatid, ang kamatayan sa sarili ay nangangahulugan ng pagkamatay sa pagkamakasarili. Yung bang iwanan natin yung sobrang pag-iisip ng sarili at huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na magmahal. Huwag tayong matakot na maglingkod. Huwag tayong matakot na bumuo ng magandang ugnayan sa kapwa.
Yung takot na iyon kapag inalis sa ating puso, sa ating pagkatao, iyon ang pagkamatay sa sarili. Kinakailangan ma-overcome natin yung takot na iyon. Yung takot na magmahal, yung takot na umunawa, yung takot na makipagkaibigan, yung takot na magpatawad, yung takot na baka gamitin ka ng iba o siraan ka ng iba o pagsamantalahan ka ng iba. At dahil sa mga takot na yun, ayaw mo na. Ayaw mo na magtiwala ulit, ayaw mo na magmahal ulit, ayaw mo na magpatawad muli. Mga kapatid, ito yung dapat nating paglabanan. Ito yung dapat nating ma-overcome sa ating sarili. At tayo nawa ay maging bukas sa pagmamahal. Dahil ang pag-ibig, sabi nga ni Santa Teresa, ay pagbibigay. At ang pagbibigay, palaging masakit yan. Sa pagbibigay, nandun lang yung pag-unlad. Kinakailangan natin magmahal. Kasi ang pagmamahal, ang siyang pagkakakilanlan ng ating pagkatao, ng ating sarili. At ang pagmamahal ay pagbibigay ng sarili. Sa kapwa, sa Diyos. Mga kapatid, magandang magkaroon tayo ng pagsusuri sa ating sarili. Kung ating titingnan, ang simbahan ay itinatag sa dugo ng mga martir. Umunlad at lumago ang simbahang Katolika dahil sa buhay na inialay ng mga martir sa simbahan, na nag-alay ng buhay dahil sa pananampalataya. Ang kanilang dugo ay patunay ng pag-ibig ng Diyos. Tayo rin inaanyayahan na sa pang-araw-araw nating buhay ay maipakita natin, maisabuhay natin ang pag-ibig ng Diyos. Maging martir. Tulad ni San Lorenzo, isang diakono, isang lingkod at isang martir. Kapag naglilingkod ka, dapat handa kang maging martir. Kapag nagmamahal ka, dapat handa kang maging martir. Ang martir ay isang patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Pwede kang maglingkod, pwede kang magbigay na hindi nagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka naglilingkod at hindi ka nagbibigay ng iyong sarili. Mga kapatid, mamatay sa sarili. Huwag matakot magmahal. Huwag matakot magpatawad. Huwag matakot umunawa. Yan ang konkretong pagsunod kay Jesus. Yan ang misteryo ng buhay natin. At yan ang sekreto ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na mawala ang takot sa aming puso upang kami magmahal ng may tibay na loob, lakas ng pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba.
Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.